tayo ngayon. Hinahanda yung mga puso natin sa pag-celebrate ng again, we have to come into an understanding na dahil kami yung mga pastor, naniniwala na hindi naman po December 25 ang pag-birthday. But tayo mga Kristiyano na talaga nag-iisang araw para ulitain base sa ating tradisyon. Ang tradisyon ng mga unang church fathers, pagkatapos mamatay ni Cristo, bumalik sa langit, nag-aisa sila sa magkaroon ng isang celebration. Higit sa lahat, nakapagpalinaw sa atin, bakit natin sineselebrate o panganakan. Bakit kung sa isang dakilang storya ng tungkol sa Diyos at tungkol sa tao, pati ng ating history nila mga mananampalataya, yung kapanganakan nito. Diba? So binibigyan natin bilang mga mananampalataya, binibigyan natin na importance. Yung sinasabi natin ni Ramon kanina, Pastor Ron, sa panahon niya, dami-dami natin pinagawin. Pwede natin alam. But yung magkana, isipin niyo kung anong lulutuin, anong ihahanda, anong mag-grocery, anong ipamimili, at nung nakaraan na kailangan namin bumili para sa Christmas party ng dalawang bata. Kumbaga, ang daming pwedeng gawin. Pero yung katotohanan ng Pasko, by tradition, Christmas is actually a time to rest. Diba? And aminin ba natin hindi, highly commercialized na. Siguro, darating tayo sa punto na hindi naman po tayo magpapatandaan nila. Pero nung dati panahon, diba? Sarado ang mga tindahan at mall ng ilang araw mula normally 23, 24, 25. Halos wala ka na mabili, di ba? Parang dati tayo na talagang nakauwi na lahat sa probinsya, kailangan settled na sa lahat. And this is a thing na tayo mga Kristiyano, dapat natin ipaglaban. Papahinahan na. And malinaw sa dalawang linggo, in-define ni Pastor Mon, kung ano yung biblical teaching about rest. Literal na pahinga. Hindi yung papahinga ka lang na matutulog ka sa bahay. Or yung wala kang gagawin trabaho. And ito yung napapasonate ako sa mga Hudyo. Diba nagsabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng mga estudyanteng Hudyo, yung pag binuksan yung ilaw at panahon na ng Shabbat, hindi na, oras na ng Shabbat, pag nag-sundown na ng Biyernes ng hapon, hindi na pwede patayin. Diba? Hindi ka rin pwede tumura sa lupa, kasi magagalaw yung lupa, papareho siya ng parang ka nag-sundown. That's how strict they are. Yung kailangan yung mga pagkain na inanda na bago pa dumating yung Shabbat. Yung mga estudyante namin Hudyo, ng time na yun, pagdating ng Biyernes, kasi hanggang 3:30 lang ang klase namin pag-Biyernes, at mamadali na silang umuwi. At kailangan lahat sila, kung yung tatay mo, rabay, talaga kailangan nasa bahay na kayo ba? But I hope malinaw sa atin yung rest. And for the past 3 years, nag-aaral po akong sumulat ng libro tungkol sa rest. Yung biblical description ng rest. Hanggang ngayon, nasa outline. Pero babalikan mo pinabalikan mo yung mga sermon ni Pastor Mo nung ulang 2,000. Yung mga maganda akong idea na pwede kong ilagay. Pero ngayon, this week, ang ating po pag-aaralan is rest in truth. Okay? Sumandig sa katotohanan. Na, I hope, naiintindihan natin yung dinifine ni Pastor Mon, ano yung biblical description ng rest. Hindi talagang nagpapahinga. Sumasandig ka doon sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat. It's not only rest of ceasing from work, but it is rest, yung pahinga
na ikaw ay parang sasanggal. Parang halimbawa, parang umupo. Di ba? Ibibigay mo yung tiwala mo dyan sa sandalan ng kuwan na bibigyan ng kapahingahan yung likuran mo. O parang humimlay ka sa higaan at magtitiwala ka na pag himlay mo, hindi sasakit na, hindi mawasakit yung tama o hindi sasakit yung katawan mo. Yun yung pagsandig sa katotohanan. Isa sa itinuturo ng Advent o itinuturo sa atin ng Advent is kung paano tayo sasandig sa katotohanan. That we will rest our head on the truth about God. So, basahin ko lang po ulit ito sa Tagalog. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 13, kung ang mga tao noon, ano po kasi yung writer ng Hebrew. Hindi natin alam kung sino yung writer ng Hebrew. Pero, may reference siya tungkol sa kung ano yung practice ng Old Testament tungkol sa Shabbat or yung Day of Rest. Sabi nito, kung ang mga tao noon ay binigyan ni Joshua o ni Joshua ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung panahong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroong din kapahingahan na nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. So it's not only referring yung rest na pahinga, pero yung ultimate rest, yung eternity. So actually, ang reference dito is yung eternity. Na yung rest in eternity doon sa mga sumasampalataya. So ibig sabihin, pwede nating sandigan yung katotohanan na magpapahinga yung mga puso natin na alam natin na may pangako ang Diyos sa atin. Diba? Kasi, saan ba nagmumula yung stress ng puso? Yung stress natin. Nagsisimula na naman yun dahil we don't have peace in our heart kung saan tayo pupunta pagkatapos natin ipikit yung mga mata natin at tabunan ng lupa. Diba? I remember yung isang documentary ng isang foreigner tungkol sa most dangerous prisons in the world. At isang pinicture nila doon yung Pilipino sa Muntinlupa. Noong panahon na yun, buhay pa si Sebastian. Isa sa mga notorious na gangster sa loob ng tulungan. Mas nag-ahari sa loob ng tulungan. Tinanong siya. Kasi buhay mayaman siya sa loob ng ano. Merong swimming pool, may jacuzzi, merong studio, and so on, so on. May restaurant sa loob ng tulungan. Mas tinanong siya ng reporter. Sabi niya, ano itong gusto mo mangyari sa buhay? What do you wish in life? Sabi niya, peace of mind. Diba? Kung ikaw nasa kulungan ka at gangster ka, talagang bawat kilid ng katawan mo, papantayan mo yan kasi baka may umuulay sa iyo. Pero sa isang kriminal na nakakulong na wala ka palang ibang wish kundi peace of mind. So ito yung sinasabi na ipinapangako ng Diyos na katotohanan. Yung kapayapaan sa puso natin, na sa oras na ipikit na natin yung ating mga mata, alam natin kung ano yung susunod na pupuntahan natin. Verse 10, sapagkat ang sino man makapasok sa lupain ng kapahingahan ng itinanako ng Diyos, ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang pagpapagal. So, malinaw naman yan. Lupain. It's not literally land, yung land kung saan tayo but this is in reference to the next slide. Diba? So, kaya sikapin natin makabutan ang kapahingahan iyon at huwag magbigo tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang trabaho na sa magkakilay ay taday. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa,
espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakatakdang ng mga iniisip at pinabalak ng puso. Walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusunod ng ating So, ang sabi ko sa verse na yun, yung pinaka-hila nito, sabi, strive to enter that rest. Sabi doon, sinabi natin makaptan ang kapahinga. Bakit sinabi ng writer ng Hebrew na sikapin natin makaptan yung kapahingahan? Diba? Dahil ba pwede itong mawala? Or pwede merong ibang alternative doon sa kapahingahan? Bakit sinasabi nung So, ang encouragement ko dito, hinihipok tayo, we are being encouraged na magmamula, na gawin o ugaliin yung kapahingahan. Ibig sabihin na yung sarili natin, bibigyan natin ng pagkakataon na hanapin kung saan magpapahinga yung puso at isipan natin na alam natin kung saan yung susunod na buhay. Diba? At hindi mo ba natin makukuha yung susunod na buhay? Wala nang iba maliban din. At sinabi rin dito ng author na ang pahinga ay hindi lang yung paghintunga ng mga gawain, ng trabaho, pero isa itong pagkakataon na sumatig ka sa katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin, you will really lay yung buong pagkatao mo, parang pundasyon, isipin mo na yung, actually katulad ng building na to, yung pundasyon ng building na ito, hindi doon sa pader, kundi na doon sa mga biga na yan. Yung pader, nakasandal lang doon sa biga. Diba? Uuga yung building, matatagal yung pader, pero yung dapat yung biga, hindi matatagal. Ganon din tayo, para tayo mga pader, para tayo parte ng bahay na nakasandig doon sa pundasyon ng bahay. Na sa kahit anong mangyari, alam natin na yung katotohanan, matibay ito. Diba? Kaya nga sinasabi na pag sinabi natin ugaliin, ipaglalaban natin. Ipaglalaban natin. And this is one thing na, kami, halimbawa kami mag-asawa. Yung misis ko po galing sa isang malaking pamilya. So, anim sila magkakapatid. So, ilan yung mga apo, ilan yung mga pinsan, mga taga-Batangas, paramihan ng anak. Ganun na Ganun na, So, nakaugalian talaga nila, pagdating namin po, Pasko, bagong taon, kailangan bongga, nakulan ko pa po yung mother-in-law, tuloy pa siya. Ito yung piyesta sa Tondo. Diba, yung piyesta sa Tondo, dahil Pasko, diba? Diba, pag pumunta ka doon sa Tondo na yung, piyesta ng Santo Niño, diba? Nakutan ko pa po yun, yung mother-in-law ko, na naghahanda talaga ng bongga. Pero, ako naman po, galing ako sa isang maliit na pamilya, yung tatay ko nasa abroad, lumaki kami magkapatid na most of the time, yung Pasko, kakain kami, tapos matutulog na kami, kinabukasan kami na regalo. Ganun yung nakalakihan ng klase ng Pasko. Nung kami nag-asawa na ako, nag-abot naman kami sa China, hindi naman typical na nagsiselebrate ng Pasko yung mga Chinese. So, technically, yung December 24, 25, pasok kayo, may trabaho pa talaga. Normal na araw yun. Dahil lang nasa eskwelahan namin, nagtatrabaho ng misis ko, parasyon yun sa amin. Pero pag lumabas ka ng bahay, may trabaho lahat, 24, 25. Ganun ang So, pero, na-realize, dahil pinaglalaban namin kasi naugaliin yung kapahingahan. So, yung encouragement na ikaw mismo magdidesisyon
na ipaglalaban mo saan ka mamamahinga. At ano yung basihan ng iyong pagpapahinga. Diba? So kung halimbawa nagsi-celebrate tayo ng Pasko, saan ba yung celebration natin? Doon sa handaan? O yung doon sa katotohanan na naniniwala tayo na merong tagapagligtas natin? Diba? And yun yung gustong agawin ng kaaway. Yun yung gustong agawin ni Satanas. That the truth, that we will be diverted away from the truth. Why? The moment that diverted away from the truth, yung heart natin will be restless. And the moment that we will be restless, diba, aligaga tayo sa buhay natin. Hahanap tayo ng mga comfort, maliban dun sa comfort na itinangako ng Diyos. And we will go back to idolatry. Diba? Pinag-aralan natin na yung idolatry normally stems from the desires of our heart to find and to look for comfort. Diba? Kaya naman sabi ng author, ang pahinga ay paraan ng pagsuko. Susuko ka. Pag namahinga ka ba, diba? Pag namahinga ka, hindi ka talaga nagpahinga kung nag-iisip ka ng trabaho, nag-iisip ka ng ano. Hindi mo isinusuko yung oras na yun para ikaw ay pagpahinga. Diba? It's basically the same thing with our faith. Na kung ikaw sumasampalataya sa tunay na isang Diyos, pero inaalala mo pa rin kung ano ang sasabihin ng mundo, at iniisip mo pa rin kung ano ang tinuturo ng mundo, then you are not rested in truth. So, paano ba natin ipaglalaban ng katotohanan na yun? Muna natin dapat malaman. Sumuko ka sa katotohanan na ikaw isang makasalanan nila at nabubuhay para sa sarili. Nung dumating si Kristo rito, dumating siya, pinanganak siya sa sabsaban. Why? Kasi alam niya na ang desire ng tao ay para sa sarili niya. Na siya, na Diyos, anak ng Diyos, pumunta rito sa lupa kasi hindi para sa sarili niya ang desire. He didn't desire to be glorified as King immediately nung time na yun. He needs to be glorified as King and Savior. Lord and Savior. Hindi lang basta hari ng mga pamilyan. Kaya mga kapatid, yung kapahingahan ng puso natin, it will always come into the understanding na araw-araw sa buhay natin, ipapaalala natin yung makasalanan. Hindi magpapahinga yung puso natin if we are always proud. Yung proud tayo na nagawa mo to, nagawa mo yan, nagawa mo to. We have to understand na maipaglalakad natin yung katotohanan tungkol sa kapahingahan na ipinangako ni Kristo. Unang-una sa lahat, hindi natin ang importansya na tayo ay makasalanan. Yung sinasabi ni Kristo na those who are weary, I will come and give you rest. Hindi yun yung basta kapahingahan lang na magpapahinga ka. Pero, you have to come to Him and to understand. And hindi ka naman pwedeng lumapit sa Diyos nang hindi mo inaamin ikaw ay makasalanan. Diba? Kaya nga sabi nito, hindi ang mabuting intensyon sa mga bagay na iniisip at ginagawa natin na makakapagligtas sa atin. Diba? Kundi ang kapayaparan sa grasya ni Kristo. Ang iniisip kasi natin madalas, as long as we have good intention, maganda naman yung intention ko. Mapasaya ko ang pamilya ko, happy tayong lahat. Walang iyak, walang tudagatin. Yun ang lagi nasa isip natin, iba, good intentions. But you have to understand, hell is made by good intentions. Diba? Yung daan papunta sa impyerno, alam niyo ba kung ano? Mga mabuting intensyon. So, ano dapat natin gawin? Dapat natin tingnan lagi yung puso natin. Kung gusto natin mas-celebrate natin yung Christmas, mas-celebrate natin yung resurrection ni Jesus Christ,
and ma-celebrate natin yung grace ni Jesus Christ. Una-una sa lahat. Aminin natin sa sarili natin ang mga kasalanan. Diba? And one time, usap kami ni Shiloh. Parang sinabi niya na, parang nabagin niya, you're a good father. Sabi ko sa kanya, I hope so. But if you could see my heart and see my mind, sabi ko sa kanya, kung nakikita mo ang puso ko sa nakikita mo, kung nakikita mo yung buong pagkatao, I hope sabihin mo pa rin sa akin na mabuti ako. And I try my best na maging ama sa anak ko. Not only to be a good provider, but maging mabuting ehemplo. Hindi ko naman gagawin yun. So, not ganito yan. We have two sides. Gagawin mo mabuting ehemplo ka para lumaki ng maayos yung mga anak mo. Let's take it further. Gagawin mo mabuting ehemplo yung sarili mo para yung mga anak mo sumampalataya. Hindi lang sila maging mabuting tao. Okay? You have to understand that. Kasi kahit na mabuting tao, pupunta sa impyerno. So let's take it further. Diba? Hindi mo rin may tuturo sa anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapag-anak mo, yung kapayapaan ni Kristo, kung sa iyo ka lang, hindi mo maaaring makasalanan ka. It will always be the understanding of humility. Kaya sinasabi nito, let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of. So, anong dapat natin gawin? Tayo. Makikipaglaban tayo, magagawin natin lahat ng paraan para maintindihan natin yung kapahingahan ni Kristo. At magsisimula tayo sa pag-amin na tayo ay makasalan. Pangalawa, suriin ang bawat motibo sa puso natin. We have to understand na hindi nasusukat ang kabutihan sa benepisyo na dala nito sa atin. Okay? Not because ito mga bagay na ito ay magbibigay ng maraming benepisyo para sa atin. Yung mabuti na yun. You have to understand that. Okay? So, lahat ng ginagawa natin iisip natin ay dapat sulitin sa salita ng Diyos. So, paano malalaman makasalanan ka? Wala ka ng ibang foundation, kundi yung salita ng Diyos. Diba? Malala ko dati, bata-bata pa ako. Naniniwala ako dun sa issue ng perspective. Kung yung subjective morality, ibig sabihin, kung naniniwala ka na okay lang yan, sige, opinion mo yan. Ako, ito naniniwala ako, sige, we have to agree to disagree. Pero na-realize ko, as I continue to study the Word of God, hindi pala pwedeng gano'n. Dapat merong objective morality, merong isang moralidad na basihan kung bakit tayo naniniwala lahat para dito. For example, murder, o yung pagpatay. So, lahat ba ng pagpatay mali? Okay. Yung description ng Bible, yung premeditated murder, yung sabihin, pinano mong patay yung isang tao. Diba? Pero, malinaw din sa Bible na kung ikaw ay nagagalit sa kapatid mo, pwedeng basihan din siya ng murderous heart. Diba? Sabi rin sa Bible yun. Diba? So dapat, kung alam natin makasalanan tayo, lahat din ng bagay na ginagawa ni Jesus natin, isusulit, i-a-account, i-compare natin sa salita natin. Dahil kung hindi natin gagawin yun, wala tayong basihan ng mga katotohanan na dapat pinaniniwalaan natin. Like for example, again, murder. Sige, naniniwala tayo kasalanan kumatay. Yung murder, yung premeditated na pagpatay. Pero, gano'n akong mga kilalang mga Kristiyano na naniniwala na okay lang ang abortion. Okay? Kasi saan dahilan nila, paano kung nire? Tapos nabuntis. Alam yung nanay, pagbuntis. Pero, sandali, hindi naman kasalanan ng bata na
i-rape siya yung nanay niya i-rape, yung tatay niya. Di ba? So anong dahilan kung bakit kailangan din natin patayin yung bata? Yun yung double standard ng mundo. Di ba? Yun yung double standard ng mundo. Ano ba? Again, sana pa rin yung say, I have nothing against wealth. Yung desire natin to have a good life, a good family life, magandang sweldo, ma-provide natin yung mga pangangailangan na natin. Pero kung ang kapalit doon, yung oras na dapat para sa mga anak mo, nasaan yung provisions na ibinibigay? Nasaan yung halaga ng provisions na binibigay mo para sa mga anak mo? Ang importante, makita nila na ikaw ay yes, you desire to provide for your family, but you also desire to have time with them. Diba? Yun yung and this was it will be a good example. Like, yung lumaki ako sa pamilya na yung tatay ko sabi ko nga nasa abroad, bilang siya, once in 2 years. Pero I've seen my father na talagang gagawa siya ng paraan na pag umuwi siya, oras namin, amin yun. Walang ibang pwedeng ibang gawin, kundi amin yun, oras namin yun. Kaya nagtatry lagi yung father ko, umuwi siya, napaka-sure kami. Either summer or December. Tapos na-realize ko, nung ako na nagtatrabaho, alis ako ng umaga, tulog pa yung mga anak ko. Tapos umuwi ako, tulog na sila. Tapos pumasok ako ng Sabado na wala silang pasok. Diba? So, parang iisipin mo, ano yung saan mo titimbangin yung katotohanan na dapat nagpapahinga ka kasama ng pamilya mo. Diba? And I realized na, yes, I'm providing for my family, just like what my father modeled to me. Pero saan ako nagkulang? Kung sa oras na kaya kong intention kong ibinibigay, ay yung katawan ko magpapahinga, yung isip ko magpapahinga, pero dahil bibigyan ko rin ng panahon ng pamilya. Diba? So, hindi ko sinasabing balansihin. Mahirap gawin yun. Pero dapat malinaw yung motibo ng puso natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. At hindi natin masusuri yung motibo ng puso natin. Hindi natin, wala tayong basihan. Kaya ang sinasabi ng writer ng Hebrews, for the word of God is living and active, sharper than two-edged sword, piercing the division of the soul and the spirit and the joints and of the marrow, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. Diba? At hindi naman natin makakalaman yung katotohanan ng Diyos kung hindi natin ibinibigay yung panahon natin dito sa salita ng Diyos. Diba? Hindi ko po sinasabi sa inyo na kailangan ma-cover niyo yung Bible from page 1 to the last page, from in the beginning to Amen sa Revelation. Diba? Hindi ko po sinasabi gano'n. Ibig sabihin, bigyan natin ng panahon ng intensyon yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Para yung bawat motibo ng puso natin, makita natin yung katotohanan tungkol sa Diyos. Okay, sana mo malinaw yun. Para pangatlo, alalahanin natin na merong mas nakakahigit kaysa sa akin. And most of the time, yun yung bagay na nakakalimutan natin. Gumagawa, umikilos tayo, nakakalimutan natin na may bagay or meron na nakakahigit sa atin. Diba? So dapat mo malaman na hindi mo matatakasan ng Diyos pag ito ng katarungan. Ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa natin, mabuti man yan o masama, balang araw ipagsusunod natin. Balang araw sisingilin tayo yan. Diba? Ito ay hindi patatamukin tayo, kundi para ipahayag na siya ay makapangyarihan. So, wag nating aalisin sa sarili natin
And like for example, yung symbol for Christmas, Christmas tree, yung carol, yung mga handa natin. I have nothing against those things. Only if this will remind us na merong nakakahigit sa atin. Pero kung yung panahon at paraan na gagawin natin ng mga to, ilalayo naman tayo sa pagkakataon na maalala natin ang Diyos. Then what will be the purpose of that? Diba? Sabi ko nga sa inyo, pag pumunta kayo sa channel, saan karuta ka ng Christmas decorations? Pag pumunta ko kayo sa mall, pagdating, parang Pilipinas, pagdating pa lang ng September, diba? Parang mga Christmas decors, kasi isinasabay na yun sa mga ibang holidays, yung Mooncake Festival, in September. Pag nag-Mooncake Festival, makikita nyo may mga Christmas tree na rin, diba? May mga Christmas decors na. Pero kung tanongin mo yung isang ordinary Chinese, kung para sa akin yung Pasko, hindi niya alam yun. Ano pinag-iba natin mga Pilipino na malaya tayo nakapagod? Ay, mga siya dito sa Pilipinas. Na meron tayong mga symbols na ganito, pero it doesn't remind us of the one who is bigger than us. Diba? Like, yung pag pumunta ka sa mall, ang normal na kanta dyan, pagdating na ng November, October, November, yung Jingle Bell, ako sa putang dito, yung marami kami na, wala yung Christmas, diba? O kaya yung mga kanta dito siya Mariscal. Doon po Jingle Bell, kahit sa nga to, pupunta ka sa isang mall, Jingle Bell ang nakikita niyo pa. Diba? Pero, anong focus on? It doesn't lead us. It doesn't lead them to God. Kaya, meron akong naniniwala ako na yung absence and presence ng mga symbols na to, ng mga traditions na to, doesn't equate believing God. Okay? So you have to understand that. What? Yung bansa na gumagawa ng lahat ng dekorasyon ng pag-Christmas para sa buong mundo, sila rin yung bansa na hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? How ironic, di ba? I remember yung Finland, meron pa ng address si Santa Claus. May literal address si Santa Claus sa Finland. Di ba? Pero ilan sa kanila yung nagse-celebrate ng Christmas dahil yun yung kapanganakan, yung araw na nagse-celebrate sila to remember the birth of Jesus Christ. Kung tatanungin mo yung ordinary Finnish, napaka-secular ng kanilang society. Pero nagse-celebrate sila ng Christmas. So ito pa rin yung mga accusations sa mga hindi, yung mga religion na hindi nagse-celebrate ng Christmas. Hindi kayo nagse-celebrate ng Christmas pero tumatanggap kayo ng Paul. Diba? Ito nga naman. Diba? Challenge nila na hindi nagse-celebrate ng Christmas pero tumatanggap kayo ng Christmas bonus. Narinig ako po ito sa mga ministro nila sa isang interview many years ago. Ibinigay sa amin yan eh. So, ano yun eh, actually, di ba yun eh, merong corner pastor, merong katoliko, meron yun yung ministro nila, ibinigay sa amin yun eh. Wala lang hindi namin tanggapin. Kaya, if you will do these things, you have to remember, bakit ko ginagawa ang mga bagay? Hindi mo natin sinisindihan ng mga kandila na to. We're not doing this for tradition. We could celebrate Christmas without this. Pero, importante rin sila na gawin natin para ipaalala na meron may mas malaking isa sa atin. Diba? May mas malaking isa sa tinitindigan natin dito na
Balang araw, itong mga bagay na ito, magpapaalala sa atin kung sino tayo. Di ba? Kaya let this be my encouragement, brothers and sisters. We can only find rest in truth if we have God as the source of everything. Christ as the center of our faith, and the Holy Spirit as the guide of our lives. So hindi natin pwedeng isatabi yung katotohanan. We do these things beyond ourselves, above ourselves, and more than ourselves. Diba? So kung naniniwala tayo sa katotohanan na may isang tagapagligtas pati ang anak para iligtas tayo, ano yung mga bagay na dapat natin gawin so that we will know that salvation. And the truth is, it will always go back to Christ. It will always go back to the